Na po ang Diyos, sabi, nagkatawan tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kanya pong pagkakatawan tao, napakahalaga po ng nakapaloob na kasaysayan dito. Dahil ang Diyos ay espiritu, hindi siya maaaring mamatay. Kaya ang ginawa ng Diyos, naghanda siya ng isang katawan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pangalawa, meron pong kasaysayan na nakapaloob sa tinatawag na gospel. Maaari pong naririnig nyo yan sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pananambahan sa ating Diyos na buhay. Ang gospel po ay ito, sa 1 Corinthians 15, 1-5. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik. Yan po yung tinatawag na gospel. Pagka po walang gospel, wala pong magiging kaligtasan ang espiritu ng tao kapag siya ay dumating na sa hangganan ng kanyang hiram na buhay. Kaya po yan ay napakahalaga na maunawaan ng tao. Pangalawa, sabi po, kailangan daw po, sabi ng Panginoong Jesus, maisilang muli ang isang tao. Pero bakit niya sinabi na kailangan maisilang muli ang isang tao? Yan pong word na pagkasilang muli o tinatawag na spiritual rebirth o yung tinatawag na born again, yan po ay hindi sa tao nagmula. Ang pinagmulan po niyan ay ang ating Panginoong Jesus mismo. Kailangan maisilang daw po muli, sabi ng John 3:3, 5, 6, 7, 8. Pero ang tanong, bakit? Sabi po niya kasi kapag hindi maisilang muli ang isang tao, sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi niya makikita at hindi niya mapapasok ang kaharian ng langit. Kaya ngayon, ang tanong po, ano ang kalagayan ng taong may patay na espiritu? Kasi sabi po ng Efeso chapter 2, verse 1 and 5, kaya pala kailangang maisilang muli ang isang tao, sabi po nito ay patay ang espiritu ng tao. Ngunit ano ang kalagayan ng taong may patay na espiritu? Ito po yung mga tao na may kayabangan, nabubuhay sa kataasan, dahil meron silang posisyon, meron silang tinatawag na possession, at meron silang tinatawag na provision. Ano pa yung mga taong napakadali lang po ang pagsisinungaling? Sabi po ng Panginoong Jesus, ang mga sinungaling daw po, ang tatay nila ay yung tatay ng kasamaan, si Diablo. Wala naman taong gustong maging tatay si Diablo, sa totoo lang. Ngunit kapag ang isang tao nagpupunta na siya sa pagsisinungaling, sa ayaw at sa gusto niya, ito ang kanyang magiging tatay. Ano pa? Yung mga tao na lapastangan sa magulang, mga walang utang na loob. Ang magulang na nagbala at kumalinga ay nilalapastangan o ayaw ng tulungan, lalo na't sila ay may mga pamilya na at may mga maaayos ng trabaho. Napakahalaga po, sabi ng Panginoon, kailangan igalang ang mga magulang, kalingain at pagpalain. Yan po ang unang utos na may kasamang pangako upang ang buhay po ay mapabuti at humaba. Yan po sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano pa? Yung po mga taong makasarili, makaako, yung mga taong masasabi nating mabisyo, mga nagsusugal, naglalasing, ang mga taong nagdudroga, mga patay ang espiritu nila. Yung pong mga tao na makita natin sa ating gobyerno, napakalawak ng corruption. Ba't nila ginagawa yan samantalang mga professional sila? Nagtapos sila ng pagpapakadalubhasa sa kanilang profesyon. Pero sila ay nagiging mga masasama lamang sa pagkurap sa pera ng bayan. Dahil patay nga po ang kanilang espiritu. Napakarami pa po na masasabi na kalagayan ng taong may patay na espiritu. Yung mga relasyon, kundi naman po sila ay naayos, yung iba ng lalaki, yung iba ng bababae. Kaya po napakasakit po ng kalagayan ng mga taong may patay na espiritu. Ngayon po ang tanong, paano mabubuhay ang taong may patay na espiritu? Pupunta ka po sa kasulatan o sa sinasabing salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinman tabak na magkabilay talim, tumatago sa paghihiwalay o kaloob-looban ng kaluluwa at espiritu, nakakaalam, nakakatalastas sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Walang may kukubli sa Diyos, lahat, hayag, lantad sa kanyang paningin, at sa kanya ang lahat ng tao ay magbibigay sulit. Ang salita po ng Diyos, buhay, humihinga, tumitibok, pumipintig sa kaloob-looban ng buhay ng tao.
Kapag ka po ang tao dumating na sa kanyang hangganan, wala na pong maraming usapan. Kapag humiwalay na ang kanyang espiritu, para pong Lazada at Shopee yan, i-deliver kung saan siya dapat na i-deliver. Kung nakaabot siya sa tamang sukat ng pananampalataya, siya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi niya sasampalatayanan yung ginawa ng Panginoong Hesus bilang Diyos na nagkatawan tao at bilang gospel na kung saan siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, wala siyang magiging buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon ng katubusan ang kanyang buhay. Ang transaksyon po ng Diyos ayon sa Panginoong Hesus dito lang sa lupa. Pag ang isang tao namatay na, wala na pong magiging transaksyon dahil ang pinaglalabanan yung espiritu na nakatira sa loob ng katawan. Meron po tayong espiritu sa loob ng ating katawan na kung saan pagdating sa hangganan, yan ay lalabas, ang katawan ng tao nasisira, nabubulok. Ngunit ang espiritu, yan po ay nananatili magpakailanman. Mayroon tinatawag na buhay na walang hanggan, mayroon din tinatawag na kamatayang walang hanggan. Ayon po sa Panginoon, ang impyerno daw po ay isang lugar kung saan may pintuan papasok, ngunit wala na siyang pintuan palabas. Ano naman ang pananampalataya? Ang pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na ating inaasahan at tiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Walang tao na gustong mapunta sa impyerno. Ang lahat ay gusto ng langit. Ngunit kinakailangan at napakahalaga ng pananampalataya. Ngayon, paano darating ang pananampalataya? Ang pananampalataya darating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kung pakikinggan po ang salita ni Kristo, pupunta siya sa salita o kasulatan. Dahil dyan po lamang natin malalaman o matututunan ang tinatawag na kaligtasan. Napakahalaga po na magkaroon ng tao ng pakikinig at kaalaman sa salita ng Diyos upang pagdating sa hangganan ng buhay o hiram na buhay, mayroong Diyos na magliligtas sa kanya doon sa apoy ng kapahamakan. Ngayon, sino ang pananampalataya? Dahil po na sinabi ko, ang pananampalataya mula sa langit ibinaba. Sino yon? Si Kristo. Ang Diyos naghanda ng isang katawan sa katauhan ni Kristo Jesus upang ang lahat na sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak mapunta sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi nga po, ginawa na ng Diyos ang lahat ng hinihinging kabayaran ng kasalanan. Kaya po siya ay nagkaroon ng tinatawag na pagkapako sa krus. Nung siya po ay ipako sa krus, lahat po ng hirap tiniis niya, lahat ng kirot, hapdi at sakit. Ang kanyang dugo ay umagos, nabuhos, hanggang sa ito ay naubos. Ngunit bago siya nalagutan ng hininga, ang sabi niya po ay, it is finished. Kung hindi sasampalatayanan ng tao ang ginawang katubusan ng Panginoong Hesus, wala talagang Diyos na magbabayad ng ginawang utang ng kasalanan habang nabubuhay. Ngunit sa pananampalataya sa kadakilaang ginawa ni Kristo Jesus, ang tao ay mayroong pag-asa at tiyak na kaligtasan sa pamamagitan ng isang buhay at tiyak na pananampalataya. Ang tanong po, pagkaraan po ng 3 araw kung saan ang Panginoong Jesus ay nasa loob ng isang kuweba. Ang sabi po ng 1 Pedro chapter 3 verse 18 hanggang 20, bumaba sa kalaliman ng impyerno ang Panginoong Jesus at doon ay pinangaralan niya yung mga espiritong nakabilanggo. Ano kaya ang hirap na pinagdaanan ng Panginoon habang siya ay nasa loob ng impyerno? Kung paano yung hirap na pinagdaanan niya nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo, nakapako? Ano yung karanasan niya sa loob ng impyerno? Pero ang sabi po doon, pinangaralan niya yung mga espiritong nakabilanggo. Pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. At sabi nga niya, siya ay nagtagumpay. Nakuha niya yung tinatawag na susi ng kamatayan, nakuha niya ang susi ng impyerno, upang ang sino man sumampalataya sa kanya, sabi ng Roma 8:1, ay wala ng kahatulan. Hindi na maaaring mahatulan o mapahamak pa ang isang tao na nagkaroon ng isang tunay at wagas na pananampalataya kay Kristo Jesus. Marami po tayong nabasang aklat. Yung iba sa atin, katulad ko, matanda na,
maraming nabasang aklat mula sa pag-aaral. Ngunit ang tanong, yung bang kasulatan o aklat na ipinagkaloob ng Diyos para sa bawat isa, nagawa po bang basahin? Dahil dito po nakapaloob kung ano yung gusto at hindi gusto ng Diyos. Kung sasaliksikin po ang Biblia, sasampalatayanan, magkakaroon ng buhay na kaugnayan sa Diyos, siya ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na espiritu. Napakahalaga po niyan dahil hindi po katawan ang pinaglalabanan. Yung pong espiritu na nasa loob ng katawan na nakatira sa bawat isa. Kung meron ka pong bahay, yung bahay mo, hindi naman ikaw yan. Kundi yung bahay na yan, tirahan mo lang upang magkaroon ka ng kapahingahan. Yan po ang kalagayan ng katawan ng tao. Meron siyang espiritong nakatira dyan. At kapag ka siya ay nagkaroon ng isang desisyon, piliin kung anong gusto niya sa pagitan ng mabuti at masama, yun ang kanyang magiging destinasyon. Ulitin ko po, ang transaksyon ng Diyos ay sa Panginoon, dito lang sa lupa. Pag namatay ng isang tao, wala ng transaksyon. At ang desisyon na piliin ng isang tao, yun ang kanyang magiging destinasyon. Kaya po habang ang Panginoon, sabi niya ay mahahanap pa tayo po sa buhay natin, saliksikin po natin ang kasulatan dahil ang salita ng Diyos, iyan po ang magbibigay buhay sa iyo. Isisilang ka sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Sabi po ng Santiago 1:18 at sabi naman po ng Titus 3:5, isinilang muli sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabagong likha ng banal na espiritu sa ngalan ng tinatawag na kaligtasan. Kaya po sabi po niya sa aklat ng Lucas 11:13, kayo, bagamat kayo masasama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu sa mga humihingi nito sa Kanya. Kaya po kung nais mo na magkaroon ka ng tinatawag na espiritu na titira sa loob ng buhay mo, gagawin kang tirahan, tahanan, sisidlan, pahingahan ng kanyang banal na espiritu, maaari po kitang gabayan ayon sa kasulatan kung paanong ang banal na espiritu ay bubuhay sa iyong patay na espiritu. Di po kita kayang iligtas, di po kita kayang patanggapin, di kita kayang baguhin, ngunit ang salita ng Diyos, kayang-kaya kanyang baguhin. Kaya po kung nais mo, sumunod ka po sa panalangin na gagawin ko. Tandaan mo po, ang nagkakaalamang lang po sa iniisip mo, ang Diyos. Kasi siya lang ang nakakakita at nakakasaliksik ng anumang iniisip at binabalak ng puso mo. Mananalangin po ako para sa iyong gagawing pagpapasakop at pagsusuko ng buhay kay Kristo Jesus. Sunod ka lang po sa panalangin. Amang banal, dakilang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, ako ay sumasampalataya sa iyo. Naniniwala po ako na ako ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay namatay, na ikaw ay inilibing, at ikaw ay muling nabuhay. Upang sa pagsampalataya ko sa iyo, ako ay may buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pumasok ka po, pagharian mo ako, sakupin, pagyamanin, paunlarin, turuan, upang bilangin ko lahat ng araw ng aking buhay. Kahabagan mo po ako na ako ay iyong kilalanin at ang pangalan ko ay maisulat mo sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Pinapahayag ko, ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang Diyos na maghahari sa buhay ko hanggang sa wakas ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Purihin ka po sa pangalan mo at sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Ngayon naman po ay ipanalangin po kayo ng aking kasama. Hallelujah.